So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another phone comparison na naman tayo. And this time, phone compare natin ang Samsung Galaxy A06 5G versus sa Samsung Galaxy A16 LTE. Ano kayang smartphone ang perfect sa inyo? Since itong dalawang smartphone na to ay hindi po nagkakalayo ng price, tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, as you can see, iba ang ating background. Nandito kasi ako sa pinaka the best na staycation sa Baguio or sa Benguet, ang Valley Point Campsite. So alam ko karamihan dito rin is familiar na dito sa Valley Point Campsite. Ito ay yung campsite na overlooking ang view. Ayan o, ayan. Napaganda dito, located to sa Tuba, Benguet sa may Green Valley. Ang Valley Point Campsite. Tropa ko yung may-ari nito, so si Kuya Jay, so siya yung nagma-manage dito sa Valley Point. So nag-staycation kami dito dahil very dito payapa, malamig. Tingnan nyo naman 11 AM pa lang, pero tingnan nyo mafag na agad. So kung interested kayo sa mag-staycation dito sa Valley Point, ilalagay ko yung link ng kanilang Facebook page dito sa ating description box. So pwede nyo rin sila bisitahin sa Valley Point. Sabihin nyo lang napanood nyo kay J-Vlog yung video nyo, yung video, baka ma-discountan pa kayo. So ayan mga ka-J-Vlog, ang topic natin for today is yung mga top na mga mabebentang Samsung smartphone today sa online. So again, etong mga smartphone na to ay napakamura, sobrang bagsak ang presyo sa online. Pero syempre, ang layo ng price sila sa presyo sa mall. Kaya again, kung bibili kayo ng Samsung devices, dito lang tayo bibili sa ating View Products. Dito sa ating View Products, meron pa pong special voucher kayong makukuha up to 1,000 pesos off. Additional discount voucher yan doon sa discount nyo sa shop. Diba? Sobrang laki ng ang bagsak presyo. Take for example, ang Samsung Galaxy A16 LTE, ang SRP niyan is 10,000 pesos. Pero pwede nyo siya makuha ngayon sa online ng 5,000, 4,000 or 6,000 pesos. Depende po sa sale price. Pero napakalaki nung kanyang price difference compare sa SRP. While on the other hand, the Samsung Galaxy A06 5G, ang SRP niyan is sa 8,500 pesos for the 4GB 128 din as well. At ngayon, nakukuha nyo na lang ng 5 or 4,000 pesos tong smartphone na to. So, kung i-analyze natin, mas mura talaga yung A06 5G dito sa A16 LTE. Kaya marami nagugulan, ano ba ang maganda? Yung 4G na merong mas magandang specs or yung 5G tayo na merong konting lamang yung 4G version. So again, dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano bang perfect bilhin na Samsung device ngayong 2020. So next mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga difference sila sa isa't isa or yung advantages sila sa isa't isa. Syempre, meron din yung 5G. At para malaman nyo rin kung ano talaga yung pinaka main difference ng A16 LTE and the A06 5G. Number 1, pag-usapan na natin, connectivity. From the word itself, mas lamang ang 5G o A06 5G compare sa A16 LTE. So 5G versus 4G, and yan talaga yung isang ilalaban ng A06 5G compare dito sa A16 LTE. Pero don't get me wrong, the A16 LTE, when it comes sa kanyang processor, malakas yan na 4G version, the MediaTek Helio G99. While on the other hand, the A06 5G is merong malakas na entry-level 5G chipset, the MediaTek Dimensity 6300. So napaka naguguluhan tuloy yung mga ibang consumers. Ano ba? Dito ba tayo sa 5G na meron ding reasonable specifications, or dito tayo sa A16 LTE na merong mas maganda pang ibang specs? So again, sa advantage ng chipset and ng connectivity, dito tayo sa A06 5G. When it comes sa RAM at ROM, no worries, parehong-pareho sila. 4GB 128 sila mga ka-J-Vlog. And for me, when it comes sa kanilang presyo, sulit din naman or okay na ang kanilang storage. Pero sa RAM, I know yung iba is magiging skeptical. Pero again, na-try ko na both itong smartphone na to. The 4GB of RAM is okay na okay pa yan mga ka-J-Vlog sa kanilang presyo ngayon. Nakaka-handle pa rin sila ng games, nakakalaro pa rin naman tayo.
And when it comes sa multitasking, hindi naman ako nakaka-experience ng any stuttering sa mga devices na to. Dito ngayon babawi sa display ang A16 LTE. Dahil yung A16 LTE, A16 5G, A17 LTE at A17 5G, lahat po yan ay pareho lahat ng display na merong napaganda na Super AMOLED display. Sila ang merong pinakamagandang display sa entry-level segment ngayon. Kasi usually, ang nakikita natin lumalabas sa mga smartphones today, sa ibang brands, is AMOLED lang or OLED. Walang Super. So, meaning pag Super, mas maganda na AMOLED display yan. At nandito yan sa A16 LTE with the price tag na 4 or to 6,000 pesos. Napakalaking advantage ng A16 LTE yan, hindi lang sa A06 kundi sa mga ibang competitors. While on the other hand, the A06 for 5G is merong PLS LCD display. So I know when it comes sa PLS, iba is hindi gusto yan. Mas gusto pa rin nila IPS. Pero dito naman, based sa aking observation while using the A06 5G, is okay rin naman. Hindi naman siya wash out. Kumbaga, maganda naman yung kanyang display dahil HD Plus 720p rin naman siya. Yun din ang isang lamang ng A16 LTE dahil sa A16 LTE is Full HD Plus 1080p resolution. 90Hz both smartphone na to at pareho silang naka-notch display. So, yun lang naman mga J-Vlog yung parang main advantage ng A16 LTE, the resolution itself and yung display quality. Na yan yung isang karamihan na hinahanap din ng mga consumers, yung display quality. Kaya ko kinip yung A16 5G ko dahil sa kanyang display, yung Super AMOLED display. Napakaganda manood, napakaganda maglaro. Next, when it comes sa operating system, no worries itong dalawang smartphone na to. When it comes sa longevity, pareho silang matagal. Pareho silang masosupport ng ilang OS update. Pareho silang matagal masosupport ng OS update. Baka nga mag-Android 18 pa yan or Android 19, hindi natin alam. Baka nga mas matagal pa yung A16 LTE compare sa A06 5G. I don't know. Pero expect nyo na beyond Android 15 and expect nyo beyond Android 15 ma-update itong mga smartphones na to. Next, camera. Sa camera, ang panalo dito sa A16 LTE, unang-una dyan, triple rear camera system siya. Itong smartphone na to ay yung merong legit na tatlong kompleto ng camera. Main camera, ultra wide camera, and macro lens. So, itong mga smartphone na to, when it comes sa, iba sabihin, triple, dual, pero useless yung mga pangalawa at pangatlo. Depth sensor, AI lens, di ba? So, dito sa Samsung, mas okay na lahat or yung sinasabi nilang triple rear camera is lahat useful, di ba? Dito naman sa A06 5G, yes, dual camera siya. Dito ngayon mapapanindigan yung useless yung isa. So, yun nga, yung secondary camera ng A06 5G is auxiliary lens or yun nga, useless na camera. So, yun yung sinasabi ko na karamihan ng mga ibang brands, even Samsung, sa mga ibang model nila, ayan, sinasabi nila dual, pero in reality, isa lang talagang camera ang gumagana. Kaya expect nyo yan mga ka-J-Vlog, when it comes sa dual camera or triple camera, ugaliin yung tignan kung talagang legit na dual or triple. Tignan nyo yung spec sheet, kung macro, ultra wide, telephoto, periscope, yun yung mga legit na merong use na camera. Pero pag auxiliary lens, AI lens, depth sensor, ay wala yan. Huwag nyo na sana gagana yan or mapapakikinabangan nyo yung mga camera na yan. Pero although yung 50 megapixel naman ng A06 5G is malinaw naman, it can give justice for its price. Pero mas better for me the camera of the A16 LTE. Next sa battery, when it comes sa battery, both smartphone ay merong malaking battery capacity, 5,000 mAh na removable battery with support din ng 25 watt fast charging. Pareho rin sila. Pareho rin silang slim box. Pareho silang walang charger out of the box. Expect nyo na yan for an A series or all ng units ng mga Samsung is wala na pong charger. Pero no worries, maglalagay po tayo ng charger. Recommended charger ko dito sa ating video. So Anker and Ugreen 20 watts or 30 watts. Wala pang 500 pesos. Makakabili na kayo ng mga original charger. Huwag na yung bumili ng brand ng Samsung na original charger. Kasi usually pag sa mall, bibili nyo OnePlus. So expensive. Dito tayo sa Anker or Ugreen, mas affordable. And of course, dito sa ating video, dahil pag dito sa ating video kayo bibili, syempre additional discount po yan mga J-Vlog or additional voucher na ma-generate para sa inyo. When it comes to design, for me, mas better ang A16 all the way kasi mas identical siya sa mga design ngayon ng S23, S23 FE
kumbaga when it comes sa color wise, mas maganda ang A16 LTE. Kumbaga mas eye-catching. Kumbaga yung design na A16 LTE. Again ang design ng A06 5G and A06 4G ay identical lang. Same din ng A16 LTE at ng A16 5G. So yun mga J-Vlog, so far yung mga napansin ko advantages sila sa isa't isa. And hopefully nakatulong to sa inyong buying decision, especially ngayong sale sa online. Malapit ng payday ulit, malapit ng Black Friday. Alam ko magba-Black Friday sale din ngayon ng online kaya again, kung interested kayo dito, i-click nyo na itong view products dahil meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo. At again, nagdedepende sa preference nyo or sa choice nyo kung ano bang mas better na smartphone para sa inyo. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, ano ba ang maganda? A16 LTE ba or A06 5G? To be honest, medyo mahirap. Lalo na hindi sila nagkakalayo ng presyo. Pero again, for its price, mas mura pa rin yung 5G version compared sa LTE na A16. And syempre, when it comes sa specification, makikita nyo naman na marami talagang lamang ang A16 LTE compared sa A06 5G. So, the quick answer dyan, Lods, ikaw, ano ba ang sayo? A16 LTE ka ba or A06 5G? The quick answer dyan, for me, A16 ako all the way. Ang unang na pukaw ng aking atensyon is of course the display, Super AMOLED. Triple rear camera system na lahat ng lente ay useful. Mabilis din na 4G na chipset. Again, ito i-clear natin. Yung 4G is very useful pa yan dito sa atin sa Philippines. Especially pag nasa province kayo. Ako kasi taga Zambales. So, ang dominant na connectivity pa rin sa province namin is LTE or 4G. 5G more on dominant niya sa mga cities like dito sa Baguio City. Parang mabagal pa nga rin yung 5G dito and more dominant pa rin ang LTE, napapansin ko. Pero sa Manila talaga dominant ang 5G. Mabilis ang 5G, real talk yan. Pero again, the LTE, mabilis pa yan. Kaya usapang chipset performance, nakikipagsabay pa rin ang G99 sa Dimensity 6300. Pero mas better pa rin talaga ang chipset all the way ng A06 5G. Pero again, yung iba kasing specs ng A06, mas may enjoy ko dito sa Kataxi. Pero again, yung ibang specs kasi ng A06 5G, for me, mas better talaga ang A16 LTE when it comes sa display, ayan, sa camera. Pero again, marami silang specs na identical, like yung battery, operating system, at yung syempre, durability ay parehong solid. Pareho sila na ergonomics din when it comes sa gilid, at pareho silang sturdy. So again mga ka-J-Vlog, kung gusto nyo makakuha ng 5G na affordable, napaganda rin i-suggest ang A06 5G. Malaki rin ang lamang niya sa A16 LTE when it comes sa chipset. Pero kasi as long as akin, hindi na mabagal yung chipset ng G99 and meron pa ako ibang specs na may enjoy when it comes sa display, dito ako sa A16 LTE. Ako kasi may ligaw sa smartphone na meron magandang display, especially AMOLED or Super AMOLED. Pero the A06 5G, okay na okay to i-recommend sa mga consumers natin na naghanap ng budget smartphone na meron ng 5G connectivity. So kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, nandito yan sa view products natin, i-click nyo na yan mga ka-J-Vlog dahil mura at bagsak presyo lang dyan ang A16 LTE at ang A06 5G.